Okay, ang topic natin ngayon is about limits at infinity. Okay, itong part na to na kita na natin dun sa mga previous examples natin na pinag-usapan yung mga asymptote. Okay, so kung naalala niyo yon, yung asymptote, itong dash line na to. Ayan yung kung papansin yung graph na malapit dyan, lalapit ng lalapit lang dyan, pero hindi siya didikit o mag-equal dyan sa value na kung saan nandun yung asymptote. Okay? So, yung vertical asymptote is a guideline, okay, that the graph of function f of x approaches at points where the limit of the function f of x as x approaches a from the right is equivalent to plus or minus infinity. So, nung time na diniscuss natin yung discontinuity, okay, so it can be a one-sided limit, pero pupunta yan sa positive or negative infinity. So, pwedeng approaching yung the x approaches from, x approaches to a from the right, or x approaches to a from the left. Okay? So, pwedeng ang value na ibigay niya is a plus or a minus infinity. Okay? So, ganun yung idea. So, kung titingnan natin dito sa figure na to, okay, merong mga discontinuity, okay, yung function. So, yung function natin ito, naging ito, then ito. Okay. So, ang idea lang, may discontinuity siya at points sa -2 and 1, di ba? Kasi din siya nag So, pag tinignan natin yung ano ng curve dito sa part na to, okay, so ano ko lang saglit, i-magnify ko. Okay. So, yung dito, if uh, you get the limit of the function f of x as x approaches to -2 from the left, okay, so dito yan. Okay, so kung galing ng left ay papuntang right actually from the left, so gaganyan yan. Okay. So dito sa graph, papunta sa ganito yan. Lumalapit siya dito sa value ng -2. Okay. Pero hindi siya didikit or hindi siya magbibigay ng value ng y kasi lalapit lang siya ng lalapit dun sa guideline na yun, sa dash line. Pero hindi siya didikit. So dahil dun sa continuous niyang paglapit lang dyan na hindi siya didikit, yan. So papunta ka ngayon sa negative infinity niyan. Okay? Kaya ang sagot natin dito, so if you want to find the one-sided limit of this function y which is equivalent to f of x as x approaches -2 from the left, ang makukuha mong value is tinuturo niya yung negative infinity. So therefore, yung line natin dito, lalagyan nyo ng arrow, okay, na ang in-indicate niya is yung infinity. Okay? So infinity pwedeng positive or negative infinity. Depende kung saan siya nakaturo. Kung nakaturo siya syempre sa itaas, positive infinity yon. Kung nakaturo siya sa baba, towards the negative infinity. Okay? So, yon, ganun lang. Then, what if kukunin naman natin yung limit of the function f of x as x approaches -2 from the right. Okay, kanina from the left, ngayon from the right. So, galing ka sa right, lalapit ka ngayon sa -2. Okay, so yung graph mo, ito yon. Lalapit ka dyan. Okay. Yun nga lang, hindi siya didikit dito sa asymptote natin, vertical asymptote. So therefore, ang tinuturo nitong arrowhead na to is towards the positive infinity. Okay?
So, yun ang sagot natin dito. It can be infinity or technically it's a positive infinity. Pero obviously, kahit hindi niya nailagay yung plus. Pero for the sake na alam niya yung pupuntahan na positive, nilagyan ko lang. And kung titignan natin dito, ito ay mga one-sided limits. So, approaching from the left or approaching from the right. Pero kung tatanungin sa inyo is, what is the limit of as x approaches negative 2 na walang from the left or from the right? So, ang sagot nyo dapat is, does not exist. Okay? Kasi magkaiba yung tinuturo niyang sagot. Yung isa tinuturo is negative infinity while the other one is positive infinity. So, hindi nag-agree. Actually, layo ng difference kasi extremes eh. So, therefore, the limit does not exist, o DNA. Okay, next. So, what if, titignan naman natin sa isa pang discontinuity dito sa 1, x is equal to 1. So, yung ano dito is papuntang positive infinity. Dito, ganun din. Okay? Papunta rin sa positive infinity. Yan. So, ganyan. So, therefore, tinuturo rin ito is a positive infinity. So, if you will get the limit of the function f of x as x approaches 1, positive 1, from the right or from the left, okay? Kung from the right, pares naman kasi nakaturo sa taas to eh. So, therefore, positive infinity yan. Okay? So, plus positive infinity yan lahat. So, ngayon kung coming from the right ka, approaching itong value ng 1, so, galing ka sa kanan, pag ganyan ka. Okay? So, therefore, ito yan, pataas yan ng ganyan. So, ang ituturo pa rin yan is yung value ng infinity, positive. Therefore, kaya yun ang sagot natin dito. Yan, so nakuha na natin tong tatlo, positive infinity. While yung isa, if you will get the value of the limit of the function f of x as x approaches 1 from the left, okay, dito ka naman. Pag ganyan. So, galing ka naman sa left, papunta ka dito sa 1. So, sa graph, ito yon. Ang ituturo pa rin niya yung same value pa rin na infinity. Kaya infinity pa rin yung sagot. So, ganun lang siya kapag vertical ang asymptote. Okay? The next is what if horizontal naman yung asymptote. So, ito naman gagawin. Okay. So, ang obvious, vertical, horizontal. Okay? So, ang horizontal asymptote, so pag ganyan siya, ang graph mo, parang ito kunyari yung curve, okay, yung function, ganyan siya. Tapos dito, tinuturo niya to the infinity rin. Then dito is tinuturo rin niya to the infinity. So dito, kapag nakatuturo ka sa right, okay, pag nakaturo ka sa right, so towards the positive infinity yun, towards the infinity. Kaya lumalabas yung upward, then yung down, upward, then yung to the right, yun ang mga positive. Okay? Positive infinity to. So, pointing sa left, towards the negative infinity naman. Parang ganyan lang, idea. So, ngayon, ang titignan natin dito sa function, okay, at y is equal to 2. Y is equal to 2 yung isang asymptote. And yung isang asymptote is nasa negative 3. Okay, so negative 3 yung yan. So therefore, ito yan, na part na yan. So didikit siya approaching dyan, pero towards the positive infinity. So hindi nga lang siya didikit na sabi ko. Okay, so hindi siya didikit dyan sa ano na yan. Sa asymptotic na horizontal asymptote. Okay. Yan. So
So ngayon, teka lang. Okay. So next. So therefore, i-define na natin siya. Okay. So dito sa yung function mo, nagtuturo na siya sa for a certain value of asymptote. Yung y na yon ang tinuturo niya mismo. Okay, yung y values na. So i-define natin, okay? So according dito sa definition, so the limits of a function f of x at infinity are the values f of x approaches as x approaches infinity. Written okay as limit as x approaches infinity. Okay. So dito, yung limit mo ngayon will approach into infinity kasi ang difference nung okay lang sana yung dito sa kanina yung vertical asymptote. Okay. Kasi kinukuha natin yung value ng y, di ba? Which is the function. Pero dito, may tinuturo na siyang value at a certain kasi horizontal asymptote kasi siya. Okay. So ngayon, therefore, kung ganun na tinuturo niya is positive infinity to infinity, lumalabas na yung x mo will now approach sa positive infinity or negative infinity. Okay? So, yon if you write yung equation natin, or yung limit notation natin, lalagay natin yung limit of f of x as x approaches infinity. So, pwede ring x approaches negative infinity. So, depende sa kung ano yung So, sabi dito, they may or may not exist. Okay, example. Yung previous example daw, kung titignan natin yung limit of the function of f of x as x approaches infinity, positive. Okay, saan yung positive infinity, di ba ito? So, you will find the limit as x approaches positive infinity. Okay, x approaches positive infinity. Obvious may sagot ka na. Okay, kasi lumalabas yung asymptote line mo, yung horizontal asymptote, sorry. Yung horizontal asymptote mo, yun na mismo yung value ng y mo. Okay, so ibig sabihin habang lumalapit siya ng positive infinity, lumalapit din siya dito sa itong tinuturo niya, yung negative 3. So yan na yung mismong function mo. While kapag approaching yung function, find the limit of the function as x approaches negative infinity naman. Ito naman ang tinuturo niya. Okay? So, lumalapit ka naman ngayon dito sa value ng y is equal to positive 2. So, ganun lang siya. Kaya, yun na yung sagot mismo nung Okay? So, dahil dun sa mga horizontal asymptote na yan, na pointing to the right and horizontal asymptote pointing to the left. Okay? So, yun. Ganun siya. And take note that the limit of the function f of x is equal to L as x approaches infinity. So, titignan nyo lang ngayon yung limit kasi niyan will be your horizontal asymptote na mismo. Okay? So, ganun siya yun ang pagkakaiba nila dun sa kaninang vertical yung asymptote. Okay? So, sa vertical asymptote, ipoproject mo yun, titignan mo saan yung tinuturo niyang sa y. Pero ito, since papunta na siya sa positive or papuntang negative infinity, so walang hanggan na yon. So, doon na talaga siya pupunta doon sa asymptote na yun. Okay? Kaya yung mga horizontal asymptote, yun yung sagot mo. Okay. Okay, so ngayon, meron kasing what if meron tayong infinity over infinity. So, di ba naalala nyo nung last time, ang ayaw nating mangyari is magkaroon tayo ng tinatawag natin magkaroon tayo ng tinatawag nating 0 over 0. Okay? Ayaw natin yan. Okay?
So ngayon, meron din tayong tinatawag na infinity over infinity na type of limits. Kunyari, example, ganito. So, binigay itong, ano na to? Yan. Okay. So, kapag syempre, unang sabi ko nga sa inyo, di ba, unang gagawin natin is plugging in. Okay? So, mag-plug in tayo ng value. Kaso lang ang value dito na ipa-plug in nyo is a positive infinity or infinity. So, therefore, papalitan mo yung x. So, isulat lang natin. Parang ito yung x plus 2. Then, x minus 3. Yung x mo will approach positive infinity. So, parang mangyari yung x, lahat ng x, papalitan mo lang ng infinity. Palitan natin. Okay. So, infinity plus 2. Okay. The next is infinity minus 3. Oh, sa tingin nyo, ano sagot dyan? Sobrang laking value, dadagdagan mo ng 2. Or napakalaking value, tapos babawasan mo ng negative 3. So, pag tinignan mo ngayon, parang ini-neglect mo na yan eh. Kumbaga, itong sa sobrang, yung difference niya between dyan sa infinity, then yung value na yan, okay, meron kang so grabing difference, parang hindi mo na mapapansin yung ano niya na dinagdag mo siya, kumbaga. Para lang yan, kunyari, meron kang 1 billion o 1 billion na ipon, okay, na na coin, okay? Tapos yung siyempre sabihin natin value nun kunyari is 1 billion. Okay? Tapos 1 billion, okay? Tapos dinagdag mo ng dalawa, dagdag ka ng 2 piso sa 1 billion mo. Parang hindi na yung mararamdaman kasi parang 1 billion and 2 pesos. Okay? Napakaliit na nun. Kaya parang lumalabas halos kung ano yung value ng infinity or yung infinite value niya. Yun na yung lalabas na sagot. Kumbaga, manineglect mo na lang yung mga yan. So therefore, itong nasa taas, sa sobrang liit nitong to sa infinity, parang infinity na rin ang sagot mo dyan. At sa baba is infinity rin. So lumalabas, infinity over infinity. Okay. So dito sabi niya may basic trick, okay, for evaluating infinity to infinity over infinity type of limit. Okay, without doing any graphing. So gagawin mo is to divide top and bottom by the largest power of x occurring in the denominator. So paano siya gagawin? So tingnan natin to, itong unang example. Okay, so pagka may malabo, ano lang nyo lang ako. Interrupt nyo lang ako kung may malabo kasi dapat maintindihan nyo ito maigi. Okay. So pagkatapos kung nakagawa na kayo nung sinimulan nyo na yung compilation nyo, simulan nyo na yun kasi after ko mag-discuss pa na yung mga ilang topics, magdadagdag na naman ako doon ng compilation. So yung next na compilation nyo. So para makita ko rin yung progress nyo ngayon kung naintindihan nyo yung mga previous natin pinag-usapan. So makikita ko yan kung depende sa ano nyo, sa sagot nyo. Okay? So kaya yun ang reason kung bakit kahit deadline yan is midterm pa, so bigyan nyo na ng time para magawa. Okay? Para at least makita ko na. So kung sa tingin ko na parang nahirapan kayo sa ganito, at least magawan pa natin ng paraan. Kesa yung malapit na mag-exam o exam na bukas, saka lang kayo magsusolve. So hindi ko na yun ma-check. So yun, hindi ko makita yung kumbaga, hindi ko kayo ma-assist na maayos. Kaya kung kaya nyo nang gawin, pero sabi ko nga deadline is still midterm pa rin. Pero try nyo nang gawin. Okay. So dadagdag ko to pag Ngayon, titignan nyo lang dito balik tayo dito. So titignan nyo lang yung kung ano yung degree nung x. Okay. So, based dito, so lumalabas dito sa problem na to na meron tayong technical ratio
or merong numerator then denominator. So titingnan yung denominator. Tingnan nyo yung x doon. Tingnan nyo kung anong degree. Okay? So syempre ang x, na as x lang. So invisible, meron niyang 1. Okay? So technically, it's a first degree. Okay? So yun ang titingnan nyo. Tingnan nyo yung x, ano yun doon yung pinakamataas na kasi sabi dito is the largest power of x. So wala namang ibang x na eh. Yun lang yung x lang na yun. Therefore, x is x raised to 1 yan. Okay, so 1 ang sagot. Therefore, first degree siya. Ngayon, dahil first degree siya, yun ang i-divide mo ngayon dun sa buong numerator and syempre sa denominator. Bakit? So, gusto natin gawin, i-divide ng highest, largest power. Okay? So, di-divide natin to. So, parang minultiply rin natin yung denominator ng 1 over x. Kasi gusto nga natin i-divide nga ng largest power. So, syempre, sa denominator, pag minultiply mo yung 1 over x, okay, dapat sa numerator, i-multiply mo rin ng 1 over x. Kaya dito sa taas, meron din dapat 1 over x dyan. Okay? Kasi itong lahat ng to parang 1 yan eh. Diba? Pero syempre, hindi natin i-cancel out. Kaya nga natin nilagay yan. Okay? Ngayon, gawin nyo na yon. So, isulat nyo lang to. Multiply nyo ng 1 over x. Itong denominator, quantity of 2 minus x times 1 over x pa rin. Okay? Parehas na 1 over x. Yon. So, ngayon, ang mangyayari dyan is pwede nyo lang i-multiply yung 1 over x per term. Okay? So, titignan natin to. So quantity of 2x plus 3. So, parang yung 2x multiply mo sa 1x, 1 over x. Pwede yung 3, multiply mo rin. Ito sa baba, ganun din. Yung 2, multiply mo dyan. Ito, multiply mo dyan. Kaya, ang sagot, yan. So, 2x times 1 over x plus 3 times 1 over x. Tapos dito sa baba, 2 times 1 over x minus x times 1 over x. So dito, meron kagad kayo makikitang magka-cancel. So x times 1 over x is technically x over x. Kaya itong buong to, magiging 1 lang. Ito, magiging 2 times 1. Kasi parang ganito lang yan eh. 2 over 1 din yan. Okay, whole number. So, 2 times 1 over 1 times x. Okay. So, lumalabas is 2 over x. Yan. So, kaya 2 over x yung ito. Okay na yan. So, dito sa taas, ganun din. So, multiply mo 2x times 1 over x. Pero since yung numerator may x, then denominator may x din, so pwede mo makancel out to. So, 2 times 1 is 2. Dito naman, 3 times yung whole number na yan, multiply mo sa numerator. So, 1. So, magiging 3 over x. Yan. So, 3 over x na siya. Ganyan. Okay? So, nasusundan pa naman. Yan. Tapos ngayon, ang next natin gagawin is i-combine nyo siya. Actually, pwede nyo siya i-combine pa or pwede na rin i-plug in nyo na. Pwede rin naman. Bala kayo kung ano nyo. Discarte nyo. Okay? Pero kung plinag in nyo, pwede naman na. So kapag nakakita kayo na dito, so plinagin natin yung x. So sulat lang natin para makita nyo. So 2 plus 3 over infinity to. Okay. Next is 2 over infinity minus 1. Okay. So ang 1 over 0, ano sagot? 1 over 0 class. Anong sagot? 1 divided by 0. Hello, class? Infinite. Okay, so infinity. Okay.
Ngayon, para magbabaliktaran lang yan. So, kapag yung 1, dinivide mo ng infinity, kasi masyadong malaki yung value na yan. Para lang yan, kunyari isipin nyo, 1 divided by 1 billion, magiging yung 0.0000000. Halos magsisiro na siya. Okay? Kaya, habang lumalaki pa yan, trillion, quadrillion, kunyari, dumadami lang yung zero mo. Tapos sa dulo yung 1. Lumalabas, halos zero na siya. Okay? Kaya yung 1 over infinity is 0. Okay? So, tandaan to ah. Yan. So, therefore ito, yung 3 over infinity mo niyan, magiging 0 na yan. Ito, 0 din. Okay. So, therefore, meron kang result. So, 2 plus 0 is 2. 0 minus 1 is negative 1. Okay. Kaya negative 2 ang sagot natin. Okay. So, ganun lang. So, tandaan na to ah. Ang 1 over 0, infinity. Ang 1 over infinity, 0. Okay? Question? Wala po. Okay, thank you. Sige, next tayo. So, next is sabi dito, what information does the limit in part A provide about the graph of function f of x is equal to 2x plus 3 over 2 minus x? Okay. Anong gustong information na inano nun? Okay. Pinaprovide dun sa graph. Okay. So, ngayon, kung titignan natin, itong part na to, okay, yan. Sorry. Itong mismong ito, lumalabas na kapag approaching infinity siya, ang tinuturo niya ngayon is yung negative 2, which is a value of y. So, lumalabas, meron siyang tinatawag nating horizontal na asymptote, which is ang y is equivalent to negative 2 kapag positive infinity. Okay? Kapag positive infinity. So, kung negative infinity naman, okay, kung negative infinity, so gagawin mo lang yung same, by same method, sabi daw, ang makukuha mo is negative 2. Okay, so negative 2 yung ano. So, ang horizontal asymptote mo ngayon is y is equal to negative 2. Okay, so ganun lang siya. So, ibig sabihin, kahit ano mo ng approaching negative infinity, okay, dapat lumabas din yung sagot na negative 2. Okay. So, makikita nyo yun dito. Sige, try nga natin. Pag ito kasi ginawa mong negative infinity to, kunyari lang ginawa mong negative, parang lumalabas is, imbes na 2 plus 0, magiging 2 minus 0. Dito naman, kahit gawin mo siyang negative infinity, ang sagot natin is negative infinity. So, 0 pa rin kasi yun. Okay? So, technically, same lang. Ang result pa rin niya is negative 2 pa rin. Okay? Kaya yung same ang ano nila. So, therefore, yan ay horizontal asymptote na. Okay? So, ibig sabihin lang yan, parang para lang yan, kunyari, ayan yung graph mo, tapos negative 2 yung y mo. Okay? So, yan yung ano mo. Okay, so negative 2. Okay, pwedeng yung graph mo niyan is something na na papunta pa rin sa ano to, sa negative 2 pa rin, lalapit. Okay? So, pwedeng, kunyari pa, ganito, ganyan. Okay? Na ang tinuturo pa rin niya is the same, which is yung negative 2 na.
horizontal asymptote. Okay? So, ganun lang yan. Okay, next. So, may question doon. None po, sir. Okay, thank you. So, ngayon, ang next natin pag-usapan is yung rational functions. Okay, so rational function. So, sabi dito, evaluate the limit of 2x minus 5. Teka lang. I-sum ko lang. Okay, so 2x minus 5x cubed over x cubed minus x plus 1. Okay, so find the limit as x approaches infinity. Okay, so dito, sabi ko nga, paano yung gagawin natin? At titignan nyo yung denominator kung ano yung largest na degree. Okay, so based dito, makikita natin na ang largest degree mo dyan is may dalawang x, di ba? So, itong x cubed then x, okay? So, x cubed, so, third degree, okay? Yung sa x is 1, first degree. Ang highest, syempre, is the third degree. Yeah. So, ngayon, i-divide mo yung whole numerator and denominator ng x raised to 3. Okay? So, kaya, ibig sabihin lang nun, ulitin ko. So, multiply mo yung numerator, kasi parang i-divide mo siya ng, 1 over x cubed. Okay? So, hindi siya di-divide. Multiply mo siya. Di-divide mo siya ng x cubed. Okay? So, parang minultiply mo ng 1 over x cubed. So, syempre, sa numerator, ginawa mo yan. So, sa denominator, gawin mo rin. Okay? So, times 1 over x cubed din dito. Okay? So, ito yung ginawa niya. So, ngayon, i-multiply mo ulit yan. Okay? So, ito, dito, ito. Okay? So, yun yung mga gagawin nyo. So, ngayon, simulan natin yung sa taas. Okay? So, 2x times 1 over x, 2x times 1 over x cubed. Okay. Teka lang, wait lang. Meron kasi nag-message. On regular. Okay, wait lang. May meeting yata kasi kami. Okay, anyway, sige. Okay, so saan tayo? So, multiply natin. Okay, so ito, dito, 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 ito, dito, ito, dito, ito, dito. So, una is 2x. 2x over x cubed. Okay, yung susunod is minus 5. As minus okay, wait, faculty. Meron kayong pag-usapan bukas. May meeting. Okay, so dito sa next is x cubed over x cubed minus x over x cubed plus 1 over x cubed. Okay, yan. So ngayon, dito, 2x over x cubed. So pwede natin i-cancel out yung x. Okay, so cancel mo x dyan. Mag-squared na lang to. Okay, magiging squared na lang to. So, 2 over x squared na yun. Then dito naman, yung x cubed magka-cancel out. Kaya naging negative 5 na lang. Then yung next, okay. Yung dito, x cubed over x cubed, so wala na yan. Maging 1 na lang. Okay, kaya naging 1 dito. Then dito, mawawala rin yung isang x. Okay, so ito x. X over x cubed. Okay. So, squared na lang yan. So, walang malabas is parang 1 over x squared. Okay. Then dito is ito pa rin, 1 over x cubed. Kasi 1 times 1 over x cubed.
Okay. So ngayon, ito na yon. So, i-plug in nyo na yung infinity. So, lumalabas 2 over infinity squared minus 5 over 1 minus 1 over infinity squared plus 1 over infinity to the cube to the third power cube. So, infinity square mo, infinity pa rin yan. Okay? Kaya 2 over infinity is 0. Kaya ito mag-0 pa rin ito. 0 minus 5. Okay, so 0 minus 5. Then dito naman is infinity squared is still infinity. 1 over infinity is 0. Okay, kaya 1 minus 0. Then ito ay infinity cube. Infinity pa rin yan. Kaya 0 pa rin. So lumalabas negative 5 over 1. Okay, or negative 5. Yun ay sagot nyo. Okay? So, ganun lang. Kaya, kung titignan nyo, madali lang naman siya actually. Pero syempre, yung papracticein nyo dito yung sa algebra nyo. Kaya babalikan nyo algebra nyo. Okay? So, yun yung isang way. So, meron pang isa pang way, which is the alternative way, o yung alternate way of solving yun. So, ang gagawin natin is to, nangyayari daw to kapag meron tayong rational function. Okay? So, meaning, ang problem natin is quotient of polynomials. Okay? So, polynomials yung numerator, then denominator polynomial din. So, kaya mag-create ka ng rational function. So, ngayon, kung titignan natin yung, yung style ng pag-solve nito, yung una, so dito yung polynomial mo. So, meron siya syempre highest na term, okay? Tapos merong lower degree. So, may highest degree o higher degree ng na terms. Then, dito sa denominator, ganun din. Okay. So, para lumalabas kasi, may higher term, may lower term. So kanina, 'di ba, dinidivide natin siya ng yung pinaka mataas na pangalan niyan. Pinakamataas na degree, okay, ng x. So ang gagawin niyo ngayon, i-drop niyo na yung mga mababa. Okay? So ganun lang kasimple. Actually, mas mabilis 'to. Makikita niyo naman mamaya kung habang pagsinod natin 'to. Na kapag ito yung ginamit niyo, yung alternative way na 'to, makita niyo, makuha niyo rin yung sagot, pero mas madali, sa madaling paraan. Kasi kung titingnan mo yung mga ganito, malamang yung nakaisip nito o gumawa nito, tamad na mag-multiply, mag-gano. So minsan ganun eh. Nakaisip ka ng alternative na way na mas madali para sa iyo. Which is dapat ganyan. Okay? Ang tayo, okay, kayo as a computer scientist, pagdating ng araw, gumawa kayo ng way kumbaga, gumawa kayo ng way na mas, mas solve nyo yung mga problems na-encounter nyo sa mas madaling paraan. Okay? Hindi naman sa pagiging tamad yun o parang mahilig ka sa shortcut. Pero, ang idea pa rin dyan is basta wala kang nilalabag na and mas madali para sa iyo, hindi, sige, go, gawin mo yan. Walang pipigil sa iyo. So, mas maganda nga yan kasi at least mas mabilis kang makasolve. So, ito pa yung isa pang alternative way. So, i-redo natin yung kanina. Okay, so i-resolve natin. Kanina, di ba, nag-isip ka ng highest, di ba, which is yung cube, third degree. So, di-divide mo ng x cube. So, nung nagmumultiply ka ng 1 over
x cube, parang gano'n. So ngayon, tingnan natin kung mag-work tong alternative way of solving. Okay? So ang gagawin daw is kunin mo yung pinakamataas na term, then i-drop mo yung mga lower degree terms. Okay? So kaya gawin natin. Okay? So itong 2x minus 5x cube, syempre obvious ang pinakamalaking degree dyan sa mga x's na yan is yung to the third power. Okay, so cube. So pwede mo siyang i-rewrite. Unahin mo to yung malaki. So negative 5 x cube tapos plus 2x. Okay. So lumalabas itong first degree. Yan yung lower degree niya. Okay. So itong part na to. Yan. So sa baba naman, so arrange na siya. So isulat nyo na lang. Kasi nauna yung x cube. Okay. So dito, ang mababang degree, ito. Sir, kasama ba pati yung 1? Oo, yung constant na yan, meron pa rin yung x, actually. Paano mo, sir, nasabing meron x? Wala na kami nakikita, sir. Meron ka ba, sir, na nakikita na hindi namin nakikita? Okay. So, technically, meron yan. Kasi yung 1 dyan, kahit pa sabihin natin constant yan, para yung x raised to 0. Okay? So, yung 1 na yan is equivalent to 1 times x raised to 0. Bakit, sir? Kasi yung x raised to 0 is equivalent to 1. Okay, so any variable, a number raised to 0 is equivalent to unity or 1. So therefore, ito, 1 yan. So 1, 1. So may invisible dyan na x raised to 0. Kaya considered pa rin siya as a lower degree term. Okay? Kaya itong buong to, ang lower degree. So ang sabi niya dun sa instruction niya, drop all. Okay, so ibig sabihin i-drop nyo. So tatanggalin nyo na yan. Okay? So kaya mawawala na yan. Eksena. Ito mawawala na rin. So matitira lang is yung negative 5x cubed over x cubed. Okay? Tapos, yun na yung magiging function mo. So, find the limit of the function negative 5x cubed over x cubed na lang. Which, in turn, kung titingnan natin yung next natin gagawin, mapapansin nyo na parehas na may x cube yan. Okay, so therefore, magka-cancel pa yan. Lalabas, negative 5. Okay, so limit of the function of negative 5 over 1, kasi parang, anyway, kahit walang over 1, so yun pa rin yun. Okay, so lalabas, ang sagot is negative 5. Okay, kasi wala namang value ng x na papalitan mo ng infinity. So, ang tawag dyan sa ganitong method is Book's method. Okay? Itong ano. So, siya yung nakadiscover na pwede palang ganyan. Okay? So, ito drop lang. So, pang ano talaga? Pag tinatamad ka, drop na natin yan kasi ganun din naman ang sagot. Okay? So, parang ganun yung nangyari dyan. Okay, sige. Gawin natin tong next. Okay, so mabibigay rin siguro ko ng exercise nito. Subukan ko siguro. Okay, sige. Siguro next week. Okay, so magta-try ako ng magbigay ng pero siguro sa tingin ko tingnan ko kung synchronous na lang yung gagawin ko para ma-practice nyo rin. So, sa compilation. Okay, sige, balik tayo dito. So, yan. Binigay yung 5x polynomials over polynomial. Okay, so 5x to the 4th minus 2x over 6x cubed plus 7x to the 5 or to the 5th power minus 3. Okay. So, ngayon, ang mangyari dito, gusto mong kunin yung limit niya. Okay, yung function na yan. As x approaches infinity. So, yung first method, titignan natin yung highest degree dun sa denominator. So, anong pinakamataas? Hindi pa siya arrange, okay? Pero pwede mo rin siyang i-rearrange. Okay, so equivalent din yan sa limit of x as x approaches negative infinity.
ng 5x to the fourth minus 2x. Okay, so over 2x over 7x to the fifth power plus 6x cubed minus 3. So parang ganyan, i-arrange mo. Kung hindi mo makita ang obvious yan, edi yan, gawin mo ganyan. So ang pinakamataas is fifth degree, okay? So therefore, i-multiply mo sa first method natin, okay? I-multiply mo ng 1 over x 5. Tapos dito sa, kung minultiply mo yung numerator ng 1 over x5, x raised to the 5. So dapat yung denominator ganun din. Okay, so 1 over x raised to the 5. Okay, so yan na lang, multiply lang to pa isa-isa. So 5x to the fourth times 1 over x to the fifth power. Okay, so parang dinivide mo. So lalabas niyan is parang 5x to the fourth over x to the 5. So syempre, x to the 5, x to the fourth. So maka-cancel out mo yung x to the fourth na yan. Matitira na lang dito is 1 or x. Okay, so magiging 5 over x na lang siya. So kaya ito yun. Okay. Then dito sa susunod, minus 2x times ano pa rin yan, 1 over x to the 5. So cancel mo yung isang x, matitira na lang din ng 4. Kaya magiging negative 2 over x raised to 4. Okay, so ito na yun. Then sa over, dito naman, okay, so 6x cubed times 1 over x to the fifth power. Okay, so cancel yung x cubed dyan, dito x cubed, x squared na lang. Okay, so magiging 6 over x squared. Okay, then dito naman sa next is 7x to the fifth over x 5. So 7 na lang kasi cancel yung x to the 5. Then dito naman sa next is negative 3 over x to the 5. Okay, so yun na yung ano. Then ngayon, pagdating dito, plug in ka na. Plug in ka na. So yung x mo, since approaches positive infinity, parang x is equal to infinity. So palitan mo yung ano, so 5 over infinity minus 2 infinity raised to the fourth power over 6 over infinity squared plus 7 minus 3 over x of infinity ulit. Okay, to the fifth. So ito mga infinity, kahit pa yan, kung ilang power pa yan, infinity pa rin yan, okay? Then syempre, a value over infinity, over infinity, you will get a result of 0, di ba? So magiging 0 na to, 0 to, 0 to, 0, okay? So ang natitira na lang yung plus 7 sa denominator. Okay, kaya 0 over 7. So 0 divided by 7 is still 0, okay? So nakuha mo kagad yung sagot, okay, na ano. So dito, maraming steps, okay? So tingnan niyo tong second method, yung Book's method. Ang gagawin niya, hanapin niya lang malaki. Ano yung malaki dito sa taas? So ipihin niya lang yung limit as x approaches infinity. Okay. So 5x to the fourth minus 2x. So kunin lang natin yung highest. Okay, so tira mo lang yung 5x to the fourth. I-drop mo na yung iba. So wala na to. Okay, dito naman sa baba, ang mataas is ito. I-drop mo na to. Okay? So over 7x raised to the 5. So ito cancel. May matitirang 1. Kaya ang lalabas na sagot is limit of x approaches infinity as x approaches infinity ng function 5 over 7x. Okay? So pag pinalitan mo to na infinity, so 5 over 7x, so 7 times infinity. Okay? Or 5 over infinity. So equivalent pa rin siya sa 0. Kaya 0 yung sagot natin. So kung titignan nyo dito sa second, yung Book's method, konting step. So 2 steps, 2 steps nga lang pwede mong gawin. Yan, gaya niyan, ginawa niya 2 steps lang. 3 na kasi yung sagot. Compared mo dito, na marami ka pang mga gagawin, ano kung talagang gusto mong makuha yung sagot na. So, yon, mas madali yung Books. Okay, ewan ko kung anong gagamitin niyo dyan, pero unless na sinabi kong gamitin niyo yung first and second,
So gagawin nyo. Pero kung sinabi kong solve o evaluate this limit lang, wala akong sinabi kung anong gamitin, bahala na kayong gumamit kung anong gusto nyo gamitin. Okay, so parang ganun lang yung idea dyan. Bahala na kayong kung anong gusto nyo gamitin na method. Kung ano yung mas madali sa inyo. Pero based sa tinitingnan ko, box method talaga yung pinaka-base. Kasi pang tamad drop na kagad yung ano. Which is kung titignan nyo, ganoon naman talaga dapat. Ba't mo pa kailangan ipa-complicate yung mga bagay-bagay kung kaya namang isolve na ng ganyan. Okay, sasayang lang tayo ng papel pag masyado maabay solution. Okay, yun din naman ano. Saka ang idea pa rin syempre, mas maraming steps. Okay, mas maraming errors. Okay, so ibig sabihin, mas prone sa error maraming steps. Okay? Kaya ilimit natin yung steps para wala masyadong mali. Okay? So, yun. So, may question doon. Wala po. Okay, thank you. Okay, next. So, what if yung infinity over infinity type pa rin na limit pero merong radical? Okay, so may radical symbol. May, square root. Okay? So, anong gagawin nyo? Actually, tingnan natin kung mag-work pa rin yung method na alam na natin. Okay. So, una dito, so example, so compute the limit of limit of square root of 4x squared minus 2 over x plus 3. Okay, then find the limit, okay, as x approaches negative infinity. Okay. So, yon sa first method, tingnan mo yung denominator kung ano pinakamataas na degree dyan. So, since it's x lang yung nasa ilalim, x is first degree. Okay. So, multiply mo ng 1 over x. Okay. Multiply mo lang siya ng 1 over x or i-divide mo ng x. Okay. So, yan. So, ganun ang gagawin mo. So, times 1 over x sa numerator, times 1 over x mo rin sa denominator. Okay. So, ngayon, gawin natin yung ito. Okay. Ito na yon. So, multiply mo yung 1 over x sa numerator, din ito 1 over x din sa denominator. Okay. So, pwede mo lang i-distribute yung So, ito, distribute nyo dyan. Okay. So, multiply mo lang. Then, multiply mo rin yung sunod dito. Okay. So, yan. So, x times 1 over x is 1. Okay. Then, yung 3 times 1 over x is 3 over x. Okay. Kaso dito sa numerator, okay, so, paano gagawin natin? Okay. So, sabi dito, yung square root of x squared kasi kung papansin natin dito, sa binigay, okay, para mailabas natin yung x dito, kasi ito yung binigay, di ba, for x squared minus 2. Okay. Pwede kasi natin kunin yung x squared dito. Okay, so x squared. So, ibig sabihin ilalabas nyo, parang ganito siya. Nangyari. Okay. So, ilabas mo dito yung x squared. Okay, as parang yung common term mo. Ilabas mo x squared as common term. Okay, so syempre, times 4. Okay. So, syempre, 4 na lang matitira dyan sa loob. Okay. Tapos dito sa isa, negative 2. So, kung gusto mong kumuha ng x squared dyan, okay. So, syempre, kung gusto mo, wala naman siya, sir, na x squared. Oh. Hindi, lagyan mo. Pwede mo kasing lagyan to ng x squared over x squared. Okay. Para, kumbaga, makita mo siya na may x squared din. Okay. Na ilalabas. Kasi kung titignan nyo, para sa una, parang hindi obvious, di ba?
Pero pag lagi nyo nang ginagawa yan, sabi ko nga, kailangan nyo mag-practice na mag-practice. Pag lagi nyo nang ginagawa, magiging ano rin kayo, smart din kayo, kumbaga. Nakikita nyo na rin yung mga hindi obviously na nakikita ng iba. Okay. So, gaya nito, x squared over x squared na yan, parang 1 din yan eh. So, hindi mo naman binabago. Di makukuha mo ngayon yung x squared yan, malalabas mo itong x squared na isa. Okay. So, syempre, pag nilabas mo, magiging minus 2 na lang yung numerator. Pero, meron kang x squared sa ilalim. Kaya ilalagay mo pa rin yung x squared sa ilalim. Yan. So, ito yung buong to. So, ito yan. Okay. Na minultiply din ng 1 over x. Okay. So, ngayon, sabi dito, 1 has square root of x squared. Ito. Kasi pag ganito, pwede mo itong ilabas. Okay. Na maging equivalent to x. So, sabi rin niya, okay, so ito yun. So, square root of x squared is equal to x. Bakit yan true? Kasi x squared, para rin yung x squared, kung square root, x squared raised to 1 half to. Okay? So, parang lumalabas, kung multiply mo yan, is x yan raised to 2 over 2. Or 1 na siya. Okay? Which is equivalent to x raised to 1 or x mismo. Okay? Kaya ito yon. So, sabi dito, 1 has square root of x squared is equal to x. So, if x daw is greater than 0, okay, kunyari lang, greater than 0. So, ibig sabihin ko yung x squared mo is greater than 0. Sorry, yung x mo is greater than 0. Ano yung mga greater than 0? 1, 2, 3. So, positive number. Okay, so positive number. So, pwede mong, technically, merong result yan. Okay. Pero, sabi dito, square root of x squared is negative x naman kung x mo is less than 0. Okay? So, yun yung kailangan yung tignan. Paano yun, sir? Yun nga, kasi dalawa ang possible kasing sagot dyan eh. Pwedeng, kasi parang ang idea dyan, parang plus x. X times x. Di ba x squared yan? Okay? Yun nga na may square root. Or pwede rin kasing x times, negative x times negative x. Pwede rin kasing ganun eh. Okay? So, ang result pa rin nun is x squared pa rin. Okay? So, sabi lang dito is if x is less than 0. Okay? So, sabi dito because x is less than 0, imbis na x ang ilalabas mo dito sa, ito kasi yan eh, ito yung gusto mo ilabas. Radical sign, gusto mo ilabas. Okay. So, yung x kasi sabi dito is negative papuntang negative infinity. So, therefore, negative. So, less than 0 siya. Okay? Kaya, ang ilalabas mo, hindi x. Kasi, ang una kasing isipin yung x na yan eh. Kasi, kumbaga, square root of x squared, sir eh. Di x yan. Kasi, totoo lang, dapat may plus minus, parang ganun eh. Pero, since sabi dito is less than 0, so, kunin mo yung negative. Kaya negative x ang lagay mo dyan. Paglabas nito, yung x squared na yung magiging negative x. Okay. So, parang ganun siya. Then, ito na yung sa loob. So, 4 minus 2 over x squared. Okay, so itong buong to times yung 1 over x. Okay, then sa ilalim yun pa rin. So, yung negative x dito, okay, negative x kasi times ito, times x, 1 over x. So, yung x dito mawawala na actually ito. Magka-cancel to. Pero negative na. Okay? So, negative 1 lang matitira dito. So, negative square root of, okay, palakihin natin para, okay. So, negative na yung matitira kasi yung x, mawawala na yan. Okay, kasi may x din dito. Okay, matitira is 1. So, ito na lang matitira. Kaso, may negative dyan. Negative 1 times ito. So, negative square root of 4 minus 2 over x squared. Then, over ito. Okay, so 1 plus 3 over x. Palit na natin na as
as x approaches negative infinity, so parang papalitan nyo lang yan. So yung 4 minus 2 raised to negative infinity squared or infinity pa rin. Okay, parang negative infinity squared. Tapos over 1 plus 3 over negative infinity. Technically, 0 pa rin to. Okay, kaya 1. Ito yun, 1, 0. Okay, negative square root of 4. Ito yun. Itong buong to, 0 pa rin yan. Okay, kaya 4 minus 0. So, square root of 4 is 2. Okay, kaya malalabas mo. So, 2. So, magiging ng times negative, negative 2 over 1 plus 0 is 1. Okay, negative 2. So, negative 2. So, ganun na siya. Okay. So, yan. Teka. Yan. Okay. So, negative 2 yung sagot natin. Okay? Kapag, kung mapapansin nyo, halos ganun pa rin naman yung process. Okay? So, may question. Okay, so doon tayo natapos sa section na yun. Okay, sige. So, continue natin. Okay, sige. So, next is intermediate value theorem. Okay, so meron tayong tinatawag na. Ano ba yan, sir? Okay, so itong theorem na to, okay, sabi dito, yung intermediate value theorem, so IBT. So let f of x be continuous, okay, for a certain interval on the interval a to b. Okay, so sabihin natin kunyari ito yun. So ito yung interval mo. Okay, a up to b. Okay, so yan yung function. So continuous daw yung function na f of x. Okay, continuous. So walang putol. Okay, alam niyo naman kung paano magkakaputol, di ba? Yan. Tapos with f of a is equal to a. Okay, so yung function, pinalitan mo yung a, yung lalabas is a. At yung function pa pinalitan mo ng b is equivalent to b. Okay, so given any value of c, value c between a and b, there is at least 1 point. Okay, so c is an element in between dun sa sa interval, okay, na from a to b. With f of c is equal to c. Okay, so paano ba yan? Okay, ano natin. So ito yung function natin, okay, yung interval. Okay, let's say meron tayo ditong value ng x, kunyari, na hinahanap. So ito. Pwede mong i-project yan dito. Yun na yung value of c. Okay, so kunyari, sabi dito meron tayong value ng f of a. Pag pinilitan mo yung f of a dito, ang makukuha value is a. Pag si f of b naman, ang makukuha value is b. Okay, so paano yan? So ito nga yan. Okay, wag malilito ulitin ko. Itong c, okay, itong c kasi nabuo yan dahil dito kay a. Okay, so ibig sabihin yan, ang f function mo is ng c equals to c. So c pala to, hindi x. Okay, so c. So yung c na yan, teka nga, x yata. Wait. Kasi yung c na sinasabi dito is yung sa, x yata. Teka, palaking ko nga. Yung letter 2. Okay, so anyway, magulo yung sulat niya na, pero technically, C siguro to. Small c nga talaga. Okay, so small c. Ayusin natin. Tapos itong capital C yung equivalent. So function, pag pinilitan mo yung C, ang ilalabas niya is yung capital na C. So pag pinilitan mo yung function ng f of a, ang ilalabas niya is yung malaking a. Pag pinilitan mo yung function ng small b, lalabas niya yung malaking b. So sa a, ito yon. So pag pinroject mo dito, syempre itong a. Yan yon. Okay? So f of b, ito yon. Okay, so yan. So yan yung So f of b, pag pinalitan mo, pag pinroject mo yan. Okay, so basta yan. I-treat nyo na lang. Tingnan nyo na last. As yun kasi hindi masyado
precise yung drawing ko. Okay. So, yan na yung B. Ay, sorry. Yung B. Okay, then yung C mo. Ito yun. So, yung C po ito. Okay, yung B. Ito. C. Small c. Ito. C. Okay, so yan yung gusto niya kami. Okay. So, sabi dito, meron tayong example. Okay, so show that f of x is equal to x squared. Okay. Takes on the value of value 8 for some x between 2 to 3. 2 and 3. Okay. So, kung titignan natin yung function na 2, solution dito. So, may interval tayo na between 2 and 3. So, pwede bang kunin yung value nun. Okay. So, pag kinuha natin yung function, ang function kasi natin, itong x squared. Okay. So, kung papalitan mo siya ng function na f of 2, okay, so between 2 and 3 kasi. So, 2, so papalitan mo x ng 2. Magiging 2 squared or equivalent to 4. Pag naman kinuha mo naman yung function naman ng itong between 2 and 3, so 3. Papalitan mo rin ulit yung x ng 3, so 9. So, technically, ang sagot is between 4 and 9. Okay, 4 and 9. Tapos, sabi niya, it takes on the value of 8 for some x between value of x between 2 and 3. So, ibig sabihin lang yan, yung 8 na yun yung point na concern mo. Between ba siya dun sa range? Okay, so kung titingnan natin, since 4, 9 to, so mas mababa yung 4. Tapos pinakamatas yung 9. Yung 8 ba nandito sa gitna? Okay, so, correct. Kasi yung 8 is less than 9, pero greater than 4. Okay, so since f of x is continuous, using yung IBT natin, so there is a point C with between 2 and 3. Okay? So, ibig sabihin kung nakuha mo yung value ng 4 and 9. Okay, so meron niyang katumbas na value ng C. So, sabi natin dito with 2 with C less is greater than 2 and less than 3. Okay, so therefore with f of C is equal to 8. Okay? Kasi 8 yung binigay dito na value. Okay, so parang ganun siya. Okay, so yun na yung C. Okay. So if, for example, nag-fail, okay, so yung C dyan is 8. Okay. So the IBT fails if f of x is not continuous on the interval A from A to B. Okay. So kagaya nito, hindi siya kasi hindi siya continuous. Okay. So dapat continuous lang siya from A to B. Okay, so since nagkaroon dito ng jump, ng discontinuity, okay? So, yun yung problem mo dyan. So, wala ka ng dito. So, there is no C. So, tatlong, ano ba itong, paano ba ito basahin? Nakalimutan ko yung Pero yung element ng between the interval A of N and B with f of C is equivalent to C. Okay? So, kasi itong C na to, parang yung itong mismong gitna na to. Pero sabi ko nga, putol siya. Okay, so therefore fail siya dyan. Okay, then meron ding important special case of the IBT. Okay, so suppose that f of x is continuous on the interval A from A to B with f of A less than 0 and f of B is greater than 0. Okay, then there is a point C, A, B from yung interval A, B where f of C is equivalent to 0. Okay. So, ito yung na yan, part na yan. Okay, yung f of C na yan. Ito. So, mapapansin mo 0. Okay.
So show that the equation x cubed minus 3x squared plus 1 is equal to 0 solution on the interval 0 and from 0 to 1. Okay, so solution natin dyan. So f of x is equivalent to x cubed minus 3x squared plus 1 is continuous, okay, on 0, from 0 to 1. Okay. So, yan. And, okay, so, and 2, number 2 is yung function f of 0 is equivalent to 1 which is greater than 0. Okay, pag f is 1 naman, so papalitan mo lang yung sagot. So, paano to naging 1? Kasi papalitan nyo itong equation na to. Palitan mo lang ng 0. Lahat ng x. Okay, so 3, 0 squared. Okay, 0 cube. So 0 yan. 0 plus 1. So kaya 1 ang sagot. Okay, kaya 1 which is less than 0. Then dito, kapag f of 1, so papalitan mo naman lahat ng x ng 1. 1 cube minus 3 times 1 squared plus 1 equal to 0. Parang ganyan. So ito 1 pa rin. Negative 3, 1 squared 1, 1 negative 3. Okay, so 1 minus 3, then plus 1. Okay, which is equivalent to 1 minus 3 is negative 2 plus 1 is negative 1. Okay, which is less than 0 naman. So therefore, sabi dito, thus by IBT, there is a C which is an element from yung natin na 0, therefore from 0 to 1 with f of C is equivalent to 0. Okay, so yun. Okay, so 0, 0, 0, 0. Pag 0 siya, pero yung isa 1 yung value niya. Kaya yung x mo is tawag dito. Kaya ito parang ano to? Coordinate. Okay, so 0. Okay, so wait. Okay, so ano pala? Range pala to. So 0 to 1. Okay, so f of c mo is 0. Okay. Yan. Kasi yun yung ano natin dito. Sagot kanina. Parang ganun lang yun siya. Okay? So, yan. So, dyan natapos yung section na yan.